marunong Joel. mag-English. Kung sino na lang yung Joel, college hindi ka graduate, na. kung sino na lang mismo yung mga corporate people, sila yung tumayo na ika nga ng mga pastors. Walang training. Okay? So, anong lalabas? Kung ano yung dinala ng mga Americans, kasi primarily mga Americans ang nagpunta rito nauna, sila yung nagtuturo. Kung ano nang dala nun, yun na yun. Yun yung tinuturo. Okay? At patayan na yun. Labanan ng patayan na ron. Okay? Dun sa ganong klase. So, maigi na lang po, by God's grace na rin, hindi na rin papabiya ang Panginoon. Okay? There were people, afterwards, after some years, there were some na nag-aral, nagpunta ng kung saan-saan, graduate, yun po ang nagpunta rito. Now, to introduce myself, si Raulo ako noong mga panahon na yon, before. Pero, when I was 30, dumating sa point ko yung ako'y tinawag. Naramdaman ko yung tawag. Yung youngest ko na baby at that time was about 11 months, something like that. Nagkaroon siya ng TB. Hindi primary complex TB. Okay? Then afterwards, ay nagkaroon ng malaking gulo sa Pilipinas, napatay si Aquino. Tanggal ng misis ko sa trabaho, ako din ay nawalan ng trabaho. Okay? Tapos yung baby namin, walang pondo. Nagkaroon pa ng bronchopneumonia. Okay? For 1 week, tinitiis namin, hindi ako makagalaw, hindi kami makakilos, hanggang mangitim na yun dito. Tapos hindi na siya gumagalaw. Ni dumododo, ayaw na. Okay? So, ang ginawa naming mag-asawa, umiram lang kami ng pamasahe, sa Sampaloc ako noon, balik-balik. Umiram lang kami ng pamasahe, dinala namin sa Lung Center, wala palang pambata ron. So, dinala namin sa Fabella Hospital. Ando ng mga pambata eh. Nagbura yung doktor. Ang bata-bata na ito, nagkaroon ng TB, ganyan-ganyan. Nagbura rin ako. Kasi ganoon ang buhay ko ng araw. Okay? Nagbura rin ako. Cut it short, inadmit yung baby. Malaki yung ward, doble nito, pero puro pasyente rin, mga bata rin. Ganon. Same cases. Same cases. Tapos ako, walang-wala. Pumunta ako sa amin, sa bahay. Uwi ako. Sabi ko sa nanay ko, pera mo ng pera. Bibili lang akong gamot. Minura pa ako. Okay. Anak mo yan, tapos ako, sa akin kakukuha ang pera. Mamamatay na po yung ako ninyo. Maaring mamatay ngayon. Anak mo yan. Bahala ka. Okay. Tapos nagpunta ako sa mga barkada ko, na parati kong pinaiinom. Wala rin, same case. Sabi ko na lang, kasi nung mga panahon na yun, ng mother ko, nagba-Bible study na. Sabi ko, tawagin nyo na lang po yung pastor ninyo. Baka pwede magpa-pray ako. Naniniwala na ako sa prayer noon, maski hindi pa ako believer at that time. So when I was on the phone, tinawagan ko yung aming pastor na yun sa Tondo. Ako ay nasa Sampaloc, ang baby ko ay nasa Santa Cruz. Mayigi na lang, by God's grace, sinabi sa akin nung pastor ang nagsasalita. Alam mo, Oka, sabi ka noon, yung mga sakit, yung mga kawalaan, yung kahirapan ng buhay, okay, ay bunga lang yan ng kasalanan. Hindi naman po ako makasalanan. Sabi ko, hindi, lahat ng tao ay makasalanan. Yun ang sabi ng Panginoon. Na-realize ko, biglang pumasok sa akin yung ganon. And I need a Savior. Okay? So, naintindihan ko, naunawaan ko agad. Then, after that, ay nag-pray. Para sa akin sa sarili, para dun sa baby ko rin. Kung siguro tinanggap yung baby, inadmit sa hospital ng mga about Thursday evening, Friday, pagkatapos ng prayer na yon, wala na, tapos na. Pero ako puro thank you Lord, thank you Lord, thank you. Pagdating ng Saturday, umikot ang doktor sa ward. Lahat tinignan. Tapos pumunta na sa table niya. Tapos miyang konti tinawag ako, Mr. Barsana, sabi nga, binigyan ng paper.
maski macho ako nung araw, maski matapang ako, natakot din ako. Okay? Dahil, hindi ko alam kung ano, dahil hindi ko pa napapainom ng maski anong gamot yung baby. Hindi ako makabili. Wala akong mabili. Okay? Naging ano ako, parang defensive. Doktora, sorry po. Hindi pa po ako nakakabili ng gamot. Wala pa pong naiinom yung baby. Tapos binigay pa rin yung papel. Pasan po ito. I-release mo na yung baby. Release mo na. Sabi nung gano'n. Doktora, bakit po? Magaling na siya. So that was the first miracle that I ever experience in my life. Kaya nung inayos yung papel, lumabas na, hawak-hawak pa yung baby, I promised, Lord, magsiserve ako sa'yo. Yun lang po. And that was about 38 years ago. 38 years. So up to now, ganun pa rin po ang ginagawa. Maski po matanda na, kung tatanggapin nyo, no, na talagang nasa edad na, yun pa rin po ang nasa sa puso, yung maglingkod. Pero nilagay po ako sa pagtuturo. So ang nakita ko po na kailangan natin is yung talaga pong masusing pag-aaral sa salita ng Panginoon. Nagkaroon po ako ng chance na makapag-aral din sa ETS, Asian Theological Seminary. And then meron po na units sa UTS, Union Theological Seminary. Doctorate naman po yun. And what I have received, I am willing to give. Yun po ang akin. Okay? Naalala ko yung unang-una kong naging professor, ang tapang ko pa nun. Wala akong aral, wala akong alam pagdating sa Bible. Pero hinamon ko yung pastor na yan. Pinagtuturo. So baka kung gano'n, willing ka na umatras sa posisyon mo pag napatunayan kung mali ka. Sabi ng pastor, oh yes. Yes. Gano'n. For 5 years, we were studying Berkov. Okay, if you know Berkov. For 5 years, ako ang hingi ng tawad sa professor. Kasi for 5 years, nakita ko po, unti-unti, habang may class kami, ang dami kong kamalian doon sa pinanghahawakan ko at itinuturo ko. Okay? So, yun po ang ating hope. Okay? I am not raising up yung denomination, yung gano'n. Hindi po tayo dito nagtatayo ng maging Baptist ka, maging Reformed ka, or what. Okay? Yan po ay mga terminong mga pangtao. Ang atin po ay sa Bible po tayo titingin. Okay? Pastor Dens, baka meron kang ano? Narinig ko na. Ganun sa akin to eh. Okay? Wala ka namang iba tinuturo kundi ganyan-ganyan. Okay? Calvin. Okay? So happened, nung nag-aaral po, hindi rin tinuro sa amin yung maging Calvinistic ka eh. Walang ganun. Okay? Walang itinatayo yung aming professor ng mga panahon na yun na denomination or grupo, whatsoever, wala. Aral lang. Aral. Wala, talagang wala. Bible lang. Okay, Bible lang. But then I found out later on na yung palang aming mga napapag-aralan, yung palang aming mga nakikita, lahat, pag kinumpare mo sa iba, alalayo. Pero pagka kinumpare mo kay Calvin, na-systematize ni Calvin. Okay? And yun po ang mga minsang problema sa atin. Meron tayong mga favorite na mga tinuturo na akala natin tama eh. Pero pagka kinumpare mo sa Bible, wala. What's up? Okay? So, ang naging ano ko po sa puso at isip is makatulong na makakita ng kaliwanagan ang lahat. I don't care, maski sino po. Okay? And as a matter of fact, I am total graduate naman ako. I have my masteral. I also have my doctorate. Okay? I am willing to give. If you really deserve, okay, na talagang mabigyan ka ng masteral,
That I will give. Meron po tayong mga TORs, tsaka meron po tayong mga diploma na binibigay. Maski i-apply mo laterally, pwedeng tanggapin. Sinubukan ko na po yung sa akin, tinatanggap sa Westminster yung aking mga records. Okay? At ang hamon ng Westminster, 3 sems lang. Libre lahat. Matatapos ko yung pinakamataas. Doctor of Sacred Theology, yun ang pinakamataas. Secret. Secret. Sacred. Hindi, ngayon, ano naman, holy naman ngayon. Ito naman sacred na. Okay. So, yan po muna ang atin pong, maging isang background para sa akin. Ang gagawin po natin dito ay habang nagtuturo, you can ask questions, okay, for clarification na nakadugtong doon sa atin pong pinag-aaralan. Okay? And kagaya rin po nung nagturo sa amin before, I am willing to change my position if you can be able to prove na ako ay mali. Okay? Pero sana ganun din po ang sa atin. Kung mali yung hinahawakan ninyo, then andun din po sana yung willingness na magbago din. At ang pagbabago, hindi po sa maging kakampi ko o what, biblical. Okay? May problema po ba? Palay. O sige po. Why do we need to study theology? Remember kanina, sabi ko, marami pong pastor ang ayaw na mag-aral ng kayo. Okay? Nasabi ko na rin siguro before, no? Si Eddie Villanueva ng JIL, yun ang tinuro niya sa mga tao niya, doon sa mga magpapastor. Huwag kayong hahawak nung Berkov. Hindi ano yan, hindi biblical, hindi anong tawag ito, hindi spiritual. Okay, Berkov. O, yeah, marami ka na siguradong libro. Okay. Maski matanda na, maski dito sa bagay, tinitira ako dito ng iba eh. Yung librong ginagamit ni Barsana, sabi ko na, luman-luma na. Ang dami kong bagong libro. Okay. So, maski matanda na siya, maski luman-luma na, yun pa rin po ang gagamitin natin. Kasi mas kumpleto yun kaysa sa iba. Mas systematic ang arrangement ng pong book na yun kaysa sa ibang naging book. Mas wide ang perception, mas wide ang mga angles nung kay Berkov. Pero hindi ko po sinasabing perfect siya. Kaya hindi ko sinasabing perfect. Meron din siguro tayong makikita ng mga bagay na pwedeng sabihin parang mali si Berkov dito. Hindi natin dinodyos. Okay? Titingnan natin kung ano yung tama. Titingnan natin kung ano yung mas kumpleto. Ganun na lang po siguro dapat ang gawin natin. Okay? So, yun po ang isa sa mga una na approach natin na gagawin. Okay, why should we study theology? Bakit yung iba ayaw? Bakit yung iba nagsasabi dapat mag-aral? Okay? Maski yung professor, maski yung unang-una kong pastor, okay, sigurado kakalala ni ano yun, ni Bishop Santiago. Basta hindi ka na kailangan mag-aral. Sabi ko sa akin. Kasi ang context is, magtuturo po akong bigla, Bible study, first time ma-expose. Okay. Kapatid ni Imelda. Kapatid ni Imelda sa Makati siya. Okay. Na-invite ako. Pastor, ba't hindi ka magturo ron? Ay, hindi. Brother pa lang pala ako nun. Hindi pa ako na-ordain. Ay, ba't hindi ka mag-aaral? Ay, ba't hindi ka magturo sa amin? Sabi nga gano'n. O sige, sabi ko gano'n. So, sinabi ko sa pastor ko, Pas, diba, pwede kong ituro dito kasi bago lang to. Ay, magbasa ka na lang ng magazine. Kung ano yung makita mo, yun lang ituro mo. Ganun po nung araw. Kasi kulang nga ng preparation ang mga pastors. Kulang sila, pero naka-expose sila. At ang lalaki pa ng mga churches nila. Mayayaman pa yung mga churches ng mga panahon na yun. So imagine mo yun.
Okay? Ayaw niyan, pakawakan. Ayaw pa pagkaralin, nagkasama lang daw. Okay? Ako mismo at that point in time, sabi ko, parang hindi ayos, parang hindi tama. Imagine mo, i-expose ako sa ganon. Okay? Tapos nasundan pa po yun. Kay Commodore Marcelo. Naging soap dito. Pero at that time, ano po siya? Camp commander ng sa Quezon City, sa Aguinaldo. Siya po ang doon. Pero nung tuturo ako doon, wala akong alam. Kung ano lang makita ko sa Bible, yun na yun. Okay? Hindi ako. Ang lakas ng loob ko, ang dala-dala ko lang, lakas ng loob. Holy Spirit, boss. Ha? Hindi ko na alam kung Holy Spirit yun. Okay? Leading. Pero grabe. Pagka nagba-Bible study, mayabang din eh. AFP band. Tapos yung choir ng AFP, nandun kami sa grandstand, sa parade ground. Nandun po kami. Ilan yung mga merong ano rito, may star. Yung iba, bibingka. Kernel. Okay? Pero tinuturo ko kung ano-ano lang. Binubula mo. Ha? Binubula mo. Hindi ko alam na binobola ko. Hindi ko alam. Paano mong matitin mo? Paano mo ma-discern ng mali kung wala ka namang alam na tama? Oo, tama. Di ba? So akala ko tama na yung pastor ko eh. So yun din ang hindi na sinashare ko. Okay? Paano ba, Colonel, pagka halimbawa stand at attention, tapos yung isang tao mo, mas senior ka, biglang bumagsak sa harapan mo, nasa formation. Colonel Santos, at that particular time, tinamaan ng naka-inhale ng gas dahil uso yung bakbakan sa Aguinaldo. Nasunog yung baga, pero buhay pa rin. Okay? Uma-attend. Ando si Commodore eh. Di uma-attend siya. Nagpe-pray ako, biglang bumagsak. Ando si Commodore sa harapan niya. Pati rin ako nataranta. Sabi ko, baka I am doing something against the protocol. Ako naman baka magalit. Okay? So, nangyayari po yung mga ganon noong mga panahon na yun. Okay? So, ang gusto ko lang po drive, ang pangit pala, hindi pala maayos, lalo kay God. Tumatayo ka, hindi mo alam. Kasi nasabi mo. Hindi mo alam kung naka-agree ang Panginoon, hindi mo alam kung biblical yung sinasabi mo o hindi. Ngayon ko lang po napapagtantutan to after na ako'y mag-aral. Okay? So, yun po ang naging burden. Gusto ko po na wala pong pumareho sa akin dun sa ganong lagay. Yung wala kang alam, tatayo-tayo ka. Ang dala-dala mo lang sa harap ng maraming tao, lakas ng loob, tsaka kapulpulan. Okay, so, yun po. May tanong po ba tayo? So far? Okay. So, bakit po kaya ayaw ng mga tao na mag-aral ng theology? Si Pastor, Pastor Orly, natapos po kayo ng Bible school. ano pong course? Biblical study lang. Biblical study, bro, yun. Okay, biblical study, Lang. Lang. Mas mataas po kayo siguro sa mga 75% ng mga pastor na hindi nakapag-aral. Okay. So, ang tanong natin, subukan natin tignan, subukan natin alungkatin, bakit kaya ayaw mag-aral ng marami? Ako sa totoo lang, nag-aaral kami, naka-expose na po kami sa school. Siguro na our third year, sabi nung nagtuturo, magte-take up kayo ng Greek at Hebrew. Nilagdag kami lahat. Mga pastor, natatanda na rin po ng mga kasama ko. Nilagdag kami lahat. Okay? Yung bang pressure na mag-aaral ka ng Greek, foreign language, okay? Ang tanda mo na. Doon ka na mag-aaral. So parang nakaka-pressure ko. So siguro,
masasabi rin natin na kaya ayaw siguro mag-aral ng iba ay kampante na sila dun sa alam nila. That's one. Okay? Without even checking kung tama o hindi yung alam nila. Okay? So, kampante na sila. Pangalawa, siguro talaga mahirap mag-aral. Okay? When I was applying para maging student ng ATS, pinagbitaw ako sa pastoral work. Ayaw nila ng merong ganong burden. And I really found out talagang tama pala. Kasi ATS, ano po ito yung masteral. Ang requirement sa amin, 500 pages per week for one subject. Ima-master mo. Kasi pagpasok mo sa susunod, exam agad. Kailangan mataas ang grade mo. So siguro yun ang isa sa mga pressure kaya ayaw nilang mag-aral. Okay? Then complicated. Sa atin lang, alam ba natin ang kaugalian ng mga Bisaya? Sinong Bisaya dito? Alam ba natin, o yung mga hindi Bisaya, alam ba natin ang mga talagang kaugalian nila? Hindi. Ay yung mga Bisaya, alam ba nila ang kaugalian ng mga Pilipino ay mga Tagalog? Maski sa Tagalog tayo mag-aaway-aaway. Dahil iba yung Tagalog ng Mindoro, iba yung Tagalog ng Batangas, iba yung Tagalog ng Laguna, iba yung Tagalog ng Maynila, iba Tagalog ng Bulacan, Nueva Buntukis. Oh. Tsaka na yung Buntukis. Ang alam ko lang na Buntukis, ang tatapang. Alam ko. Okay. Kaya ayokong pumunta dyan. Hindi Tagalog yun. So makikita mo, doon pa lang, di ba, meron ng mga bangga-banggaan. Okay? Lalo na pag pinag-aralan natin ng Bible, very, very foreign sa atin ng Bible. Hindi lang very, very foreign sa atin ng Bible, yung mga nasusulat, ilang libong taon na, ilang libong taon na. Diba? Daan taon na yung nasusulat. Okay? Hindi na natin alam. Hindi natin matatanong yung mga writers ng Bible kung ano ibig nilang sabihin dun sa mga nasulat nila. Kailangan nating malaman. Okay? Kailangan nating malaman. Hindi totoo yung sinasabi sa sekular. Sa bagay, dumating din sa mga seminaries, Christian seminaries. Dati-dati, saan ang meaning, saan mo madiderive ang meaning ng nabasa mo sa Bible? Paano mo madiderive? Anong research? ChatGPT. ChatGPT. Ayos. Yung original Sisi. Kasi nung nag-aaral kami, wala ito. Wala kasi ChatGPT. Wala. Nag-aaral kami, puro ano talaga yung hard copies lahat. Ito, pinakamatindi. Ang dami nitong naipong libro. Puro Xerox nga lang. Puro illegal nga lang. Basta kayo. Oo nga Okay. Noong araw, ganun kami. We will be reading 500 pages per week. Talagang kasama yun sa pag-aaral. Kaya siguro yung mga iba, ayaw mag-aral. Yung challenge, hindi nila maharap. Okay? Now, nag-aral. Lakas ang loob mo, nag-aral. May pondo ka, nag-aral. Okay? Pagdating doon, minsan may tinanong ko sa ATS, Doctor of Hermeneutics. Yung doktor na yun. Kung kami ay mag-aaral sa iyo, parang gano'n. Kasi ATS, halo-halo na Iba-iba na po ang mga pumapasok. Meron ding mga Roman Catholics, lalo na mga Jesuits, meron din sa ATS. So, tinanong ko yung professor namin, do I expect na magbabago kami ayon sa sinabi ng Bible? Should you expect that o hindi? Okay. Sinagot mo naman ako ng bahala kayo. ATS ito. Considered noong mga panahon na yun, isa sa biggest. New school. Okay? Bahala kayo. Basta dito, ATS, if you came in as a Baptist, paglabas mo, better Baptist ka. If you came in as a Methodist,
then you are a better Methodist. If you came in as a Pentecostal, oh, the best Pentecostal ever. Ganun ang mangyayari. So, pagka pumasok ka na Roman Catholic, you will be a better priest. Ganun po ang labanan ng araw sa amin yung nag-aalpa. Eh, at that point in time, ako naman, hindi. Sabi ko, no. We should always be Christian. Kung ano sinasabi ng Bible, dapat ganun tayo. Okay? Hayaan natin na yung pag-aaral ang mag-change sa atin. Because yun naman ang purpose ng salita ng Panginoon. Amen. To change us. Di ba? Whether we like it or not, whether we know it or not, yun ang trust ng word to change us. Okay? So, doon po ako tumayan sa gano'n. So, sabi ko sa professor, sorry, akong gano'n. If I offended you, kasi yun ang aking belief na kailangan talagang baguhin tayo talaga ng salita ng Panginoon. Okay, maski sino pa tayo, kailangan mabago. Kailangan magkaroon ng inward change ng bawat isa sa atin. Okay? So yun po ang isa sa mga expectation dito sa class na ito, yung pagbabago. Okay? Remember again, hindi tayo babaguhin para pumunta sa ganitong denominasyon o sa ganitong turo or what. Okay? Kung ano sinabi ng Bible, yun lang po. Okay? Meron po ba tayong mga comments or what? Baguhin tayo ng Bible. Bible and God, I'm taking Huwag it natin as baguhin equivalent. Huwag natin baguhin yung Bible. Maraming ganun. Nakakalungkot. Siguro sa pag-aaral, mahirap din isang tanggapin yung pinanghawakan mo ng mahabang panahon. Tapos makikita mo, basura. Basura pala. It takes the Spirit. Okay? It takes the Spirit of God. Pinanghawakan mo ng matagal na panahon. Ay, Tapos na magkakaroon. nangyari sa akin yan. Kasi po nangyayari sa amin. Siguro lahat sa atin. Okay? Na talagang nakita ko basura. Sabi ko nga sa inyo, linggo-linggo humihingi ako ng tawad sa church nung ako'y nag-aaral. May hawak natin po akong church nung mga panahon na yun. Nung nag-aaral. Linggo-linggo na lang. May mga naiiyak ako. Meron akong mga bagay na talagang nanliliit ako. Dahil meron akong mga tinuro nung araw. Authoritative pa akong magturo. Lumisigaw pa ako. Hindi mo pwedeng balikan. Hindi eh. Kailangan bunutin mo yun. Eh, ang talim ng pako eh. Ang haba ng pako, ang hirap bunutin. Kaya yung iba, nag-i-split-split. Maalis-alis. Imagine mo, ayaw magpabago sa salita ng Panginoon. Sana sa atin po, we have that humility. Okay? So, yun po ang isa sa expectation natin. Yung pagbabago ng ating po pananalita, yung ating po actions, yung lahat sa atin na hindi ka tanggap-tanggap kay God. Okay? Yun po ang ilan sa mga dapat nating ma-develop sa atin. Okay? Hindi lang yung knowledge, hindi lang head knowledge. Ang isa sa mga rule of interpretation, number 3, kabisado mo pa ba? Rule of interpretation. Okay ka. Hindi po. Yung sinasabi ko na isa sa mga rule is we study the Bible not to gain more knowledge, but we study the Bible to change ourselves. To have better understanding. Yun muna magkakaroon eh. Magkakaroon pa muna ng open mind. Doon mo lang mauunawaan. Yung pala yun, ganun pala yun. Okay. And then, yung nandito sa isip, bababa sa puso, magkakaroon ka ng conviction, magiging ganyan na ako. Ganyan na ang gusto kong nangyari sa aking buhay. Siguro lahat naman tayo ganun. Di ba? Lahat tayo ganun. Nagkaroon ng transformation at mabigat na transformation. Okay? So, meron po ba bang gustong magdagdag? So, sige, diretso natin. Ano ba ang purpose why we are studying the scriptures? One is to understand who God is. Bakit theology ang ating pinag-aaral? Ano ba ibig sabihin ng theology? Alam na natin yun, di ba? Ano ang theos? Ano ang logos? Theos is
God. Yes. And how about logos? Word. 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 Okay? Or Words, the doctrine. study of God. Pagka pinag-aralan natin. Pero hindi ba kayo nagtataka? Study of God, Nag-betching. can you do it? Finitum, non capax infinitum. Yun. Lord, bigyan mo ako ng interpretation. Okay. Imagine mo, ang laki-laki niya. Even yung word God defies definition. Diba? Pero theology is the study of God. So doon pa lang, medyo mag-iisip tayo. Paano mong pag-aaralan ng Panginoon? Parang microscope gagamit ka. Okay? Maski i-microscope mo ang buong Bible, okay, yung ganung approach, you cannot know God. But we stand in this position. In order for us to know God, He has to reveal Himself to us. We need the Holy Spirit. Okay? Si God ang nagbibigay ng kanang knowledge about Himself sa atin, kung sino ang gusto niya. Pero maski mag-open siya, maski magbigay pa rin siya ng data or ng facts about Himself, okay, palagay ko maliit lang yun. Pero yung maliit na yun, it is more than enough for us to help us in this life. Yung maliit na yun. Okay? So, paano ngayon ang dapat natin maging approach pagdating sa study ng theology? First, we have to prayerfully put ourselves before Him nang talagang may humility at saka meron talagang total dependence on Him para i-reveal niya yung sarili niya sa atin. Okay? At hindi lang i-reveal yung i-reveal niya, matanggap natin. Itong mind na to, sira ulo to eh. Okay? Matanong ko nga po, sino ang mabilis tumanggap ng sinasabi ng iba na meron palang pagtangi ang Diyos? Ang alam natin, hindi nagtatangi ang Panginoon eh. O ngayon, sasabihin ko, sige, may tinatangi pala ang Diyos. Matatanggap ba natin? Tinatangi mo pinipili. O pinipili. Meron siyang paborito. No, paborito. Oo. Meron pa rin siyang paborito. Yung iba, ayaw niya. May sabi sa Biblia, meron. Matatanggap ba ng marami yun? Yan, dahil tanggapin siya ang Diba? marami. Kasi lalapad yun eh. Yung paborito. Yung pala nagtatangi ang Diyos. Ay, hindi naman ganun ang Diyos. Okay? Namimili nga eh. Hindi ganun ang Diyos. May namimili. Mabuti ang Diyos, mabait ang Diyos, puno-puno ng pag-ibig ang Diyos. O yun ang tinatayuan ng iba. Tama naman eh. Pero yung tama na yun, minsan may lakas tama yun. Di po ba? So, kailangan mag-aral talaga tayo. And then, we must be willing na talagang open-minded ay tanggapin natin yung mga natututuan natin. Of course, hindi ko sinasabing lahat-lahat tanggapin. Pag-aralan nyo muna. Be like the Bereans. Pinag-aaralan nila lahat. Tsaka lang nila siguro tatanggapin kapag na-prove nila from the scripture na tama pala eh. Okay? So, 1. 2. Pagka ikaw ay nasa Diyos, yayaman ka eh. Meron ganun eh. Yes, no. Yes, din. Yes, no. Yayaman ka, pagpapalain ka, ang buhay mo magiging maayos, magiging maganda. Totoo. Totoo. Humuhulo nga buhay mo. Pero totoo, at the same time, tinan mo yung lupa mo. Dati, andun ako, 2 floors lang eh. Nakatayo. Ngayon, ilan? 10 floors? 10 floors na. Ilang milyon na yun ngayon. O di pinagpala. Di ba? Pag na kay Kristo ka, pinagpapala. Yun ngayon ang tatayuan ng marami. Di. Pag na kay Kristo ka, wala. Eh, paano yung sakit? Hindi ka kasi nag-bind. Hindi mo tinali eh.
Okay? But yung experience natin, hindi parating smooth. Okay? I am 72 now. Marami na po akong nararamdaman. Kaya hindi ako sumama kahapon eh. Hindi maganda pakiramdam ko, pati misis ko hindi rin maganda eh. Okay? 72. Marami akong dumadami yung kulay pula. Na nunal. Ano ibig sabihin nun? Pwede Pinagpala. kong mabenta yun. Mga nunal na pula. Ano sabi? Ito, si Galileo. Okay. Yeah. Ano yun? Medyo Medyo lang. Medyo. Ayun. Dito ka na, Sir. Star, dito ka na sa gilid kasi na-miss ka ni Doktor. Oo nga eh. Na-miss ka ni Sir, Doktor. kamusta po kayo, sir? Oh, yes, sir. Kalala niyo po po ako. Yeah. Kayo, Long please, time. sir. Yes, long time. Good to see you, sir. Good to see you po. Hello. Parang Morning tumaas po, ka. everyone. Parang nepilim ka ngayon. Oo, yan. Mataas. Okay. Before, hindi naman, ako parang hindi ko nanonotice na ganyan kataas. Tumangkad siya nung naborn again. Naging giant talaga, ha? Tumangkad at pumayat ka na. Payat na. One decade. Kaya nga tumangkad, pabayat ka lang. Siguro, mga 2 siguro. Eh, ang dami ng batch na graduate eh. Sila pa sa William. Nung nag-aaral kami dun sa church ninyo, graduate na lahat yun. May mga pastoral works na sila lahat. Dati naman may pastoral work mo. Sina Huay, sina Saboy, may mga ano na yun. So, anyway, balik po tayo sa ating pong inaano. Marami ang mga biblical mga idea pero ayaw matanggap, hindi matanggap ng mga tao. Ang nakapagtataka, yung hindi biblical, yun ang tinatanggap. Kasi yun ang nauna. O sabihin natin, mas masarap sa pakiramdam. Yung walang binigay. Diba? Pero mo, yayaman ka. Hindi ka magkakaroon ng sakit. Pagka mayroong iikot-ikot na demonyo dyan, tali mo. Okay? Maraming mga turo po na ganun pa rin. Okay? Hindi sa Diyos lahat yung mga yan. Okay? So ano ba talaga ang sinasabi? Ano ba tayo talaga na salita ng Diyos? Yun ang pag-aaralan po natin. Okay? Minsan talagang hindi mo matanggap pa. Pero nasa Bible yun. So ang gawin lang po natin, hindi ko pwepwersahin yan. Okay? Pero pag-aralan mo. Pag-aralan. Pag nakita mo na mali pala yung hawak mo, hindi mas bibiling na itapon. And then, sunggaban, yung nakita mo katotohanan. Okay? Ano pa ba? May mga bagong turo ngayon. Like for example, God is love. Totoo. Di ba? Pero dun sa practical na application ng God is love, yung mga mapupunta ng impyerno, sandali lang yun. Sandali. Bakasyon. Okay? Parang purging lang. But because God is love, maaalis ka rin doon. Tatanggalin ka rin doon. Ito hindi ito. O, hindi nga totoo eh. Pero ang sarap pakinggan. Kung ikaw yung pupunta ng impyerno, ang sarap pakinggan eh. May faith ka. Di ba? Di ba? Tatanggalin ako ng Panginoon. Iiyak ka pa eh. Ang bait talaga ng Panginoon. Hindi po gano'n. Sa Panginoon ka, di ka nadadaan doon. Oo, yun ang mga sinasabi ng marami. Hindi ka dadaan sa gano'n. Okay? Dok, yung kasi yung original daw yun, yung term na yun, yung eternal death. Yung eternal doon, hindi raw eternal kasi yung English term daw na eternal, English lang yun. Kasi yung original doon sa ginamit doon sa Greek nung si origin daw, kulasis. Kulasisyon, Klase ko yun. Kulasis. Kasi yung Umulasis. oh. Kasi yung original meaning daw yun, temporary. Hindi naman kasi original yan eh. Kasi sa Roman Catholic Church daw yung galing yan. Nung panahon lang ni Agustin. Siya yung gumawa ng eternum. Yung Daw. word na eternum. Oh. Si eternal. Augustine. Oh, sa Agustin lang ang Saan niya gumawa. nakita? Sa Bible. Sino nauna? Augustine o Bible? Di basta una yung Diba? kulasis kasi yung Greek eh. Daw
So, pag sinabi mo, yun pag ang sinabi tira ng nila. ganon, tinan mo ha, pag sinabi ng ganon, tatamaan ng Panginoon. Di ba God is eternal? Hindi nga Exists eternal na. ba? Wala pa mang maski nag-i-exist na siya. Oo. Ay pag sinabi niya na yung eternal word na pala na yun ay temporary, ay ibig sabihin na just temporary rin. Kita natin. Talagang nga eternal. Eternal. Eternal siya, pero yung punishment niya doon sa internal, temporary daw. Hindi niya hayaan daw na habang Baka naman makasalanan yung kausap mo. Pakailan. Kaya ang opinion na lang. ay- Defensive na ba? Defensive. Okay. Tama. Tama. Makasalanan. Hindi na proven. Lakas sa tama. So makita mo, mga terms pa lang natin dito, nagkakagulo-gulo na rin tayo dito ba? So how much more pagka hindi nag-aral talaga? At pag-aaral na sinasabi, malawak dapat. Kasi talagang malawak eh. Okay? Yung iba, sabi ko nga kanina, yung iba ayaw talaga mag-aaral ng theology. Okay? Ba't ayaw mo? Nakapag-divide yan eh. Kaya hindi na lang dapat pag-aralan. Eh pag nag-amen sila, theology agad yun. Merong word sa Bible na amen. Jesus, theology agad ang dapat dyan. Christ, theology. Church, theology agad. Ano sinasabi ng Bible tungkol doon sa mga terms na yun? Theology yun. Ba't iiwas sila? Ba't ayaw nila na talagang pag-aralan? Okay? So, parang napakahirap po na talagang mahirap umakyat ng langit pagka ganoon ang situation. Okay? Siguro pinakamaganda nga yun. Aral po tayo. Okay? So, yun po ang anuhin natin. Na, pag nag-aral tayo at nalaman natin ng mas malinaw kung ano yung talagang intended meaning nung nagsulat, marami po ang nagaganap. Marami ang nagaganap. Unang-una, mapapayapa ka. Mapapayapa ka. Okay? Dalawa yun. Ha? Pwede mapayapa o maguluhan. Pero pagka nga galing sa Panginoon eh. Ang ating presupposition dito is that ang Word of God is Spirit. Ang Word of God is from God. Okay? And if it is from God, walang problem. Walang kanga gulo-gulo eh. God Himself will be the one na bibigyan ng kapayapaan sa atin, di ba? So, kapayapaan, akala ko dalawang kapayapaan, isang patay ka, yung isa, matatanggap mo eh. Okay? Like for, taking myself, again, sorry diniyak ako dito. Okay? Nilabas yung aking puso, ilatado, nilagyan ng bakal. At that time, sabi ng doktor, no chance for me to get out alive from the OR. Candidate, strong candidate. Candidate, ang galing eh, no? Para maging straight line lang talaga. Okay. Eh, sabi ko, hindi ba eh? So, operahan mo ako. Tapos walang pera. Wala kang pera. Yung isang doktor ko pa lang, 800,000 eh. Doktor pa lang yun. Okay. Operahan mo. Go it up. Because God wants her to do it. Tapos yan. Okay. After nung total ano na yun, talagang biniyak dito, tapos yung ribs, inopen na gano'n. Kaya dito, sakit eh. After 3 days lang, nakatayo ko sa bed, nakaligo ako agad nang mag-isa lang. After 1 month, bumalik ako dito para magturo sa Baguio. Ay, ikaw nakapunta ka ba nun? Hindi, ano mo ako napuntahan? St. Luke's. St. Luke's kaya tayo nagpunta noon. So, hindi pa. PGH ako with this time. Okay. So, nangyayari po sa akin yung mga magagandang bagay na gano'n. Pinapa-experience ni Lord, both masama or maganda. Sa mata lang naman natin masama eh. Kaya God, alam na niya agad ang katapusan eh. Diba? At always, ang pangako niya, always for good. For those who love God. Okay? So,
pwede ba natin ituro na ganun talaga ang Panginoon? Okay? Sana hindi tayo tatanggi pagka ang turo ay pwede kang dali ng Panginoon sa oven at pwede ka rin padaanin ng Panginoon sa dagat. Pwede ka rin padaanin ng Panginoon sa ilog na lakas ng agos. Okay? Marami po kasi yung ayaw ng tumulo ng Panginoon. Diba? Tapos magugulat ka, lalo yung iba na pinagpala ako ng Panginoon. Ha? Ang galing. Bakit? Pupunta ako sa Hong Kong. Ganun po yung naging ano ko lang nung una. Yung Exposure. nakakaroon. Oo. Tapos yung isa naman, mas magaling, naging proprietor. Yun ang word na ginamit niya. Proprietor na ako ngayon, brother. Sabi niya. Oh, bakit? Gumagawa na kami ng hopya. Computer. Hopya. Proprietor. Proprietor nga naman. Okay, kaya lang yun ang turo. Ang hirap na banggain, mga ganun. Okay? Pero yun ba talaga ang full na katotohanan? Hindi pa po. Hindi pa. Okay? So, pagka nag-aaral tayo, malalaman natin ang katotohanan. At pag nalaman natin, siya na rin mismo ang magpapatanggap sa atin. Siya ang magkukonvince sa atin na sa kanya yung word na yon, sa kanya yung idea na yon, yung turo na yon sa kanya. Ma-embrace natin. At pag na-embrace natin, come what may, peace